Po natin lahat, praise the Lord. Praise the Lord! Okay. So, ang ngayon po itatopic ko po ngayon is yung about po sa, nakikita nyo naman po is yung about sa LCM, which is yung, ngayon po itatopic is yung great mystery of marriage and about sa family. So, lahat naman dito, alam natin yung ibig sabihin ng love and ano yung nangyayari sa marriage and ano ba yung masusunod pa na nangyayari doon. So, pero hindi lang siya normal na love and marriage na nagaganap for every couple. So, bilang Kristiyano, as a believer, we need to understand what does meaning of yung LCM. So, love, courtship, and marriage. So, yung first natin na yung una natin sa Bible is Ephesians chapter 5 verse 31 to 32. And yung love ay sa simula ng panahon is 5:31 to 32. So sa simula po ng panahon is yung sa message na to is sa scripture nakalagay yung una sa lahat is yung pagiging berean. So, before tayo makapunta dun sa being habang couple, una yung Berean. So, yung Berean, yun yung message na dati pa mula sa, kahit pa dun sa New Testament na nakasulat mula sa panahon ng mga apostles, is yung pagiging Berean, yan yung kahit sa future is nangyayari siya dahil sa improving yourself. So, syempre, di ba, may mga taong na kikilalanin pa nila ang salita ng Diyos, yung become a believer, kailangan mo muna i-improve yung sarili mo by searching the doctrines, yung mga message, and aalamin mo yung salita ng Diyos. Yun yung improving yourself. So, iwas ka sa sanlibutan. And then, yung pagiging Berean, isa din yun, yun nga sa improving yourself, and isa dun na, pag may nalaman ka na, dadaan ka sa maturity. Dahil galing ka sa chain ng sanlibutan. So, dadaan tayo dun sa submission. Hindi mawawala yung submission. And pag nagiging Berean ka, yun yung nagkakaroon ng training sa pagiging Berean. Now, dadaan tayo dun sa panliligaw. Dahil LCM yung topic natin sa love, yung panliligaw, yung paninilbihan, kung nagkakagusto yung isang tao sa isang tao sa sisters or brother, yun yung tinatawag natin na paninilbihan or panliligaw. So first is, yung panliligaw, yan yung tinatawag natin na first step. Kasi hindi ka makakadating sa pagkakaroon ng pamilya kung walang ganyan. So yun yung panliligaw. And bakit nagkaroon ng panliligaw or pagkakagusto sa isang dalawang tao? Kasi yan yung, dahil nga yung sinasabi nila kanina ng iba is yung biological time clock. So, yung biological time clock, yan po yung ibig sabihin yung halimbawa isa yung binata or dalaga na nagdadala kasi daw ng bibinata, yung pumapasok sila sa maturity, and so dun yung isang tao na ito, di ba, gumaganda or nagiging lumalabas na yung sina talaga. So, yun yung personality nila. Yung biological time clock is related siya. Why? Kasi yun yung type, yung tipo na mas mabilis nilang na-adopt yung feeling nila towards sa iba. So, kaya nagkakaroon ng pagkakagusto sa isa. Yun yung biological time clock. So, dahil related siya sa love is may time na, di ba, nagkakagusto, then liligawan ng, halimbawa, for brother, liligawan niya yung sister. Yung isang sister. Pero ano ba yung message sa panliligaw or paninilbihan? So, ang panliligaw at paninilbihan, when you call it to love, then it needs to be serious kasi siya ay yung holy and sacred. Magiging tatak yan sa Diyos kasi relate yan sa creature ng Diyos, yung love, holy and sacred. Holy and sacred. Sacred, no? Apo. Holy and sacred siya. So, yan yung first step ninyo. And hindi yung dapat mawawala din yung spiritual way. So, ang mali kasi, madaming, di
iba sa mundo ngayon is yung worldliness is ang iniisip nila na madaming kabataan is yung panliligaw, yung paninilbihan is for fun lang. So, pagkakaroon ng, yung nga yung term nila is yung girlfriend and boyfriend, yung naliligaw sila, nagkakaroon sila ng love life is for fun lang, which is very mali. And yung ginagawa nilang encouragement or parang motivation for studies and work, so that's a big no. As a believer, hindi ka dapat gagawin for fun lang yung love. So, hindi pa yung nakakadating sa courtship or yung, yung marriage. Yun yung first ng step. And then, dito sa panliligaw, mahaba siyang paliwanag. Pero, in short, yung panliligaw is, gagawin mo yan kasi handa ka pumasok sa pag-aasawa. Ibig sabihin, handa kang magkaroon ng pamilya and handa kang mag-handle ng isang pamilya. So, hindi ka dapat papasok sa panliligaw ng basta-basta. So, not just for fun. And then, now, yung next po natin is yung great mystery of marriage, yung marriage, and tutukuyin din yung divorce. Ikaw na sir. Ikaw na, Johanna. Nasulat nyo na to kasi magbura ako kasi ang hirap dito sa baba, hindi nyo na makita eh. Nasulat nyo na to? Nasulat nyo na to? For clarity lang, for clarify. Ha? Okay na, buray ko na. Yung una po natin is yung sa great mystery of marriage. And great mystery is yung number one, yung Adam and Eve. Ayan po. Great mystery. Great mystery of marriage. Yung una po dyan is yung Adam and Eve. So bakit hindi lang sa yung mystery of marriage is nagsimula siya noon pa man. So kasi nga diba love yun. And yan Adam and Eve. And then sa Adam and Eve, ito yung first na time na yung first woman, which is si Eva, is sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2 to 3, yung first woman, na-fall siya sa kasalanan. So, Eve was a chaste virgin, but when she failed, ano yung nangyari kay Eve? Yun yung, di ba, yung tanong from the Garden of Eden. So, yung first Timothy chapter 2 verse 15. First Timothy chapter 2 verse 15. Yan yung word na save. Yung keyword doon is yung save. Kasi, yung save na yon is, di ba, nagkasala yung first woman. And, save! Yes, nagkasala yung first woman dahil sa kasalanan, sa tukso ng, yung yun nga, sabi nga yung serpent, di ba? Common yung paliwanag doon is natukso siya dun sa serpent. Sige ba, ang basahin po natin sa 1 Timothy chapter 2 verse 15. Sino yan? Yung nasa tabi po ni Papa. Malabo yan ang mata. Sige. Huwag kayong mahiya, magbasa ng Bible. Sige, pakain niyo ako. Ako pa na ako magbasa. Ibigay mo na sa iba. Ibigay mo yung cellphone mo sa iba. Yan yung naka-pray. Focus. Ulit siya sa pamagitan ng mga napunsinary pag-isip nangyari sa panaswataya at pag-ibig sa pagkakasubiyakan ng may panahon. Okay, basta na. Ayan po, sige po, thank you po. Yung save na kailangan, di ba nagkasala nga po yung babae, and need niya ma-save. So, mayroong pangyayari doon na si Adam, hindi niya tinakwil si Eva. So, hindi niya tinakwil yung first woman. And sa pangyayari doon, sa beginning na yun is, bakit nai-relate yung love? So, yun po ay, ibig sabihin na save siya in what way? Yun nga yung nakasulat dito is yung faithfulness, sobriety, and yung dun sa about sa love. So, para magkaroon na ito is, yung faithfulness and love and sobriety, kailangan mo din yan dun sa marriage. Hindi yan dapat mawawala kasi
if you want yung marriage na mag-last long, kailangan mo ng faithfulness, love, and sobriety. Yun yung binigay ng Diyos sa atin. So, dahil si Evangelist na-save siya, from that sin, is kinunti niya yung being of faithfulness, love, and sobriety. Nagkaroon siya nun. So, merong forgiveness na nangyari in beginning. So, kung walang repentance, hindi siya maisisave sa kasalanan niya. And bakit? Kasi yung childbearing, isa yan sa yung childbearing, sa pagpaparami. Yung Genesis chapter 3 verse 16, ipinoint doon yung grip of death. Kasi yung grip of death, pinoint doon yung death na every woman na merong nag-give birth and dahil na merong asawa is, na nag-give ng birth is nasa grip of death siya. So, kailangan ng forgiveness and kailangan niyang masave sa kasalanan. Dahil nga curse yun. So, Forgiveness. yes, so yun, kapag hindi, walang repentance, so she might die. And yung dito nga po, kung yung una is yung Adam and Eve, is yung pangalawa natin po is yung husband and wife. Adam and Eve. Yung next natin is yung pangalawa. Nasulat Is na yung... Murahin mo na ha. Sulat nyo na to ha. Dapat mabilis kayo magsulat. Para di sayang. Yung pangalawa natin is yung husband and wife. Ayan. So yung husband and wife, ito yung about sa relate siya sa marriage. Pero hindi pa siya naipapasok dun sa isa. So yung husband and wife, itong Ephesians chapter 5 verse 31 to 32, ito yung tinutukoy na dahil dito is yung dahil dito is iiwan ng lalaki yung kanyang mga magulang and sasama siya dun sa kanyang asawa and magiging isang laman sila. So yung sabi ko na ano yung klase ng tawag na mystery and or yung sa Tagalog hiwaga. Ano ba yung mystery or hiwaga? So, yes, so ito yung tungkol dun sa, yun nga yung una natin tinukoy yung Adam and Eve. Kasi, kaya nadadaanan yung una yung Adam and Eve kasi ilalagay doon yung husband and wife. So, ito yung kay Kristo at saka dun sa iglesia. So, yung typology siya. So, yung husband and wife, tungkol siya yun sa pangatlo rin yun, yung marriage and divorce. So, ito yung sa class na ibigay is yung the great love story that ever told. Ito yung hiwaga dito na yung great mystery. So, marami nagtatanong na ano ba yung great mystery of marriage? And is there a divorce or no? Yung life and marriage, ito po yung tinutukol natin na which is type for salvation. So, may mga verses dito na about sa life and marriage. Yung sabi doon na God institute marriage kasi para ipakita sa atin kung ano ba yung naganap sa atin na saved. Because before God, He instituted marriage dahil He already saw the beginning na si Kristo and yung church is yung magiging yung Christ in the church is ikakasal, di ba? And Christ in the church, yung important doon is yung Christ in the church and Christ in the church is yung reason ng creation. So, lahat din ng creation. So, sa verse 32, binanggit din doon na yung hiwaga is, ito po yung tinutukoy natin na dakila. Yung hiwaga na yun is yung dakila. Sabi doon na, datapot sinasalita akong tungkol kay Kristo, tungkol sa iglesia. So, yung tungkol kay Kristo, tungkol kay sa iglesia, yun yung binanggit doon na Christ in the church. Ibig sabihin, nakita na ng Diyos yung future na mangyayari na ikakasal and yung Christ in church. So, ito po yung tanong na why God instituted the marriage. So, basahin po natin sa Genesis chapter 2 verse 24. Genesis chapter 2 verse 24. Genesis 2. Babasa ko. 24. Genesis 2:24. Pakibasa. Yung iba. Sister Camel. Ako lang. Yung iba naman parang hindi ko mainit ka na. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at magiging sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. One flesh. So, yung word na one flesh is, di ba, iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang at makikisa siya doon sa kanyang asawa. So, yung patulad ng sa Ephesians chapter 5 na si Kristo
is siya yung asawang lalaki ng iglesia. And ano yung nangyari kay Kristo? Di ba naipako siya sa krus? So he sacrificed himself, yung own self niya, para matubos yung iglesia. Kasi kung hindi na itubos, hindi na sacrifice si Kristo, hindi maililigtas yung iglesia. So si Kristo yung typology na iiwan na di ba yung lalaki, and makikisa din siya sa kanyang asawa. So yung katulad ng Genesis chapter 2 verse 24 na iniwan nga di ba niya yung kanyang ama para nga di ba sa iglesia. So paano nga di ba nangyari yun? Doon na yung naipako siya sa krus. So kung lalangkaw tayo na yung pagiging pagtubos ni Kristo para sa iglesia, yun yung tinutukoy natin na tunay na pag-iibig. Yun yung tunay na pag-ibig na ibinigay sa atin ni Kristo. So, kailangan magkaroon ka ng lesson doon. And, para malaman kung ano yung tunay na pag-ibig. So, sa John chapter 17, verse 11 to 21, ito yung nakasulat na sila ay naging isa gaya ng Ama sa akin. At tayo ay naging isa kay Kristo. Yan yung tinatawag na 11 verse 21 po. Yan po yung tinatawag na tunay na marriage. And yung next is yung Romans chapter 5 verse 14. Romans 5:14. Ito yung sabi doon na anyong niyong darating. Yung anyong niyong darating, ito yung si Kristo at saka yung iglesia. So tinukoy na siya kasi sabi na sila yung itinatag. Kaya nga di ba nakita ng Diyos? Kasi itinatag sila doon. So, yun yung nakasulat na niyong darating. Ibig sabihin, nauna na yun sa panukalan ng Diyos. And isa doon na yung, tutukuyin doon yung about yes, ito. So, yung third naman dito is yung marriage and divorce. Marriage and divorce. Yung marriage and divorce, may mga tanong dito sa question na yung marriage, pero una sa lahat is yung marriage is salvation, and yung divorce is also instituted by God na yung type ng salvation din. Yan yung nakasulat din yun sa Romans chapter 1 verse 7 verse 1 to 6. So, itong marriage, pero bago nga po yung tukuyan is yung marriage or yung love, yung sa panliligaw, ang pinaka-head talaga na main point doon is kailangan mo munang, yun nga yung sabi ni Pastor Padong kanina, is yung first love. Kasi diba, yung sa sanlibutan, ang iniisip nila, yung first love is yung sa tao lang. So yung parang hindi ko naman na tao na he's my first love. Ibig sabihin, hindi yun yung pinaka-standard. Kasi yung pinaka-standard na dapat bilang isang Kristiyano is dapat lahat alam na yung dapat na magiging first love nila is Kristo. So, kaya nga sabi sa Biblia, kailangan, di ba, unahin natin yung spiritual na, yung spiritual, and unahin natin dapat yung Diyos. Ito, yung marriage, di ba, ito yung physical salvation from what? Una, di ba, yun yung sa fornication, and 1 Corinthians chapter 7, verse 1 to 2. And yung second, from improprious subsistence. So, yun yung nababasa din sa chapter 4, verse 13. So, yung divorce, physical salvation from what yun? Ito clarifying na, ito yung from death punishment. Bakit? Kasi bakit sinulat na yung divorce is from death punishment. Kung walang divorce, kasi sa panahon ng Old Testament, di ba yung sa mga Israelites, yung panahon nila, kasi wala sa Bible na nakasulat na yung divorce practices, yung literal na divorce practices, pero meron siya nakasulat yung about sa marriage, and yung marriage and divorce yan, tinukoy na yung divorce is from death punishment siya, kasi kung yung babae is, halimbawa kung yung sa mag-asawa is yung babae, nag-commit ng fornication, and then yung lalaki, hindi sila naiiwalay, yung nag-commit ng fornication sa isa doon is yun yung papatayin. So, kaya kailangan ng divorce is para mailigtas. Kaya sinabi doon na
punishment, yung divorce. So next po natin is yung the causes ng biblical divorce. So yung pinaka-main standard dun sa marriage and divorce, yung divorce is biblical divorce. Tinawag natin siyang biblical divorce kasi yun yung tinatawag na sinusunod doon yung una sa kasi di ba yung adultery or fornication. Mababasa po natin yung sa Deuteronomy chapter 24 verse 1. Pakibasa po natin. Deuteronomy chapter 24 verse 1. Deuteronomy 4. Deuteronomy chapter 24 verse 1. About 24 verse 1. Okay, yan, basa. Sino pwede magbasa? Sige, iba. O, si Brother Mark. Ikaw, Brother Mark. Pagka ang isang lalaki ay kumuha sa isang babae at pinakasalan, ay maaari nga na kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang mga mata sapagkat pinasumpungan niya ng isang kahihiyang bagay at lalagda siya ng isang kasulatan ng paghiwalay sa nagbibigay niya sa kanyang kamay at papaalahin niya siya sa kanyang bahay. So, ayan po. Ayan. Ito yung committing ng adultery or fornication. So, pagka hindi yan na-divorce, hindi masisave yun sa kasalanan. So, tama yan yung isa. So, second doon is yung many kasi diba na nagkakaroon ng divorce dahil sa gospel. So, yung beliefs ng isa is hindi nagkakasundo, then you will be abandoned dahil nasa gospel mo. Hindi kayo same. So, kaya sinasabi nga diba sa Bible na you should not sa unbeliever kasi it will be difficult kapag nagkaroon ka ng relationship sa unbeliever. So, kailangan parehas kayong believer kasi parehas kayo magsasamba sa Diyos. Dahil yung nasa gitna nyo is si Kristo. So, pag tumaan kayo sa marriage. And dahil doon na yung believers, abandon siya because dahil doon sa gospel. Yun yung pwede yung isulat doon yung sa 1 Corinthians chapter 7 verse 50. So, kung halimbawa, biblically divorce ka, hindi yan kasalanan. So, marami kasi dito sa mundo is, ang iniisip kasi ng iba na kapag halimbawa nagkaroon ng away, nagkaroon ng conflict, or misunderstanding and hindi na nag-work, ang iisipin nila is divorce agad. Ang mali doon is, hindi kayo basta-basta dapat magkakaroon ng divorce dahil lang doon. So, kailangan ng submission. Even kahit yung first step and papunta sa marriage, papunta sa divorce, lahat yon merong training. Hanggang sa makagraduate kayo. And dahil, yung reason ng marriage, dahil sa pagkakaroon ng pamilya, kailangan ng nasa center si Kristo. Kasi kapag wala si Kristo, yung pamilya niyo is malalaglag sa failure, sa tukso. And kaya nga sabi na kailangan related siya dun sa, kailangan yung unang mamahalin niyo is ang Diyos, si Kristo. So, dito yung dun sa marriage is, paano yung, di ba yung past relationship? Kasi kung tutukan yung divorce, paano yung past relationship? Yung past relationship, God forgives your past ignorance kasi mas nag-focus ang Diyos dun sa future na sarili natin. And, we believe na yung past is past, di ba ganon? Pero, sabi nyo na, kapag once na, di ba na nagkaroon ng kasalanan sa isang couple is, hindi yung just nagkabalikan or something is hindi yung iisipin natin na that's it na yun na yan so hayaan na lang natin kasi past is past. That is very defensive. Hindi siya mali siya kasi hindi siya offensive dahil naging defensive siya kasi hinayaan mo lang na nangyari yun. Parang ganun lang nangyari yun. So, paano mawawala yung pagiging defensive doon? So, kailangan mo pong di ba merong elders, merong elders and pastors na mas nakakaalam about marriage. So, you need submission. Even though mas mataas ka or something. Basta pagka nagkaroon ng relate sa kasalanan, you
yung counseling. So, ever heard of that? You need to go sa counseling and magkakaroon ng submission para mawala yung pagiging defensive and magiging offensive siya. And isa din yun sa best example, yung woman in the well. So, ito yung for short is yung woman in the well, di ba hindi niya tinatawag yung asawa, yung mga ano niya na, actually hindi naman tinawag na live-ins yun. Pero ang sabi doon na sinabi ni Cristo na tawagin niyang husband. So, ano ba yung main point doon sa woman in the well sa Bible na bakit kailangan sabi ni Cristo na tawaging asawa? Kasi yung pag-aasawa, yung LCM is, sabi kanina nga yung sabi doon na holy and sacred siya. Ibig sabihin, it needs to be serious. Kung papasok ka sa marriage, sa love is, kailangan maging seryoso yung relationship and kasi magiging holy and sacred yun. Magiging tatak yun and need siya maging permanent. Kaya di ba may nagsasabi na iba na is a divorce sinful kasi kailangan yung relationship is maging permanent. And lastly doon is yung alternative to divorce. Ito very easy lang siya for some couple kasi yung husband, kailangan niya i-forgive yung wife niya. So, parang may mga iba kasi na instead of not as in literally divorce is naging ano sila sa dumaan sa alternative divorce. Alternative divorce. Ibig sabihin, hindi siya parang hindi siya risk na yung alternative divorce instead na itakwil mo yung, halimbawa kung isa kang lalaki, itakwil mo yung babae. Dumaan kasi yung alternative divorce. Ibig sabihin, forgiveness siya. So, yun nga in the beginning, di ba, kila Adan at Eva, ano ba yung ginawa ni Adan? So, ang ginawa niya is forgive niya yung babae and sinabmit niya agad dun sa Diyos. Sinabmit niya kung ba nagkaroon ng failure sa isa sa inyo, sinabmit niya ulit sa Diyos. Nagkaroon muna ng forgiveness, repentance, then sinabmit niya ulit sa Diyos. Sinabmit sa God. And doon, yun yung tinutukoy natin na alternative divorce. So, hindi siya defensive. Diba? Hindi siya defensive na tinakwil agad. So, ito yung pinaka-last ko po na, yung pinaka-last ko po sa message is yun yung, sana nasundan nyo kasi very detailed yung medyo detalyado to. Ito yung pinaka-last ko kasi is yung family. So, itong family, kung halimbawa na ipaliwanag na yung about sa LCM, yung LCM, love, courtship, marriage, and divorce, is yung pinaka-last na is yung family. So, diba yung sinabi ko na kanina is yung lahat ng status ng full couple hanggang sa family, hindi dapat nawawala yung training. So, ito yung sa training ng family, merong submission and authority. So, yung family, halimbawa yung man, kasi yung typology ng man is si Kristo. Dahil si Kristo yung center ng lahat, need ng si Kristo, diba, naging head siya sa iglesia. So, kung yung man is magiging typology ng kay Kristo, kailangan yung lalaki, yung man, is siya yung magkakaroon ng authority and mag-handle dun sa family. And dahil po dun is, siya yung mag-handle mula sa spouse niya hanggang sa children. So, ito yung, dahil kasi hindi lang ibig sabihin na nagkaroon ng graduation dun sa LCM is tapos na lahat yun. Kaya nga nagkaroon ng love, courtship, and marriage dahil para magparami. So, blessing yung children kasi binigay nga yun sa inyo dahil nagkaroon ng graduation sa LCM. So, ano ba yung dapat mong gawin kung nakagraduate ka na? Dito sa part na to, ang gagawin ng isang pamilya nga yung need na magtumayo is yung isang lalaki, yung man, and magiging, sabi doon, magpapasakop na, di ba, sa kanya, yung asawa, and yung anak, yung under yun ng isang asawang babae. So, yung asawang babae, or yung asawang lalaki, yung biological time clock, hindi lang yun sa parang, yun nga isang love, hindi lang yun doon, para sa family din yun, na yun nga yung patriarchal training aspect na, yung biological time clock ng anak, di ba, nung nakagraduate na kay LCM, it's yung anak naman yung next. Ibig sabihin, magkakaroon ng relationship yung anak. So, kailangan ipasa mo yung training doon sa anak. Kung ano yung natutunan mo, kung ano yung nagawa ng isang magulang, magre-reflect yun sa anak and kailangan niyang
i-success yung training dun sa anak niya. So, kung halimbawa kung ikaw mismo na nakasuccess sa training, then how about the children, di ba? Kasi papasok din sila sa biological time clock. And ito yung, sa last na message ko is yung failure sa anak na kung yung magulang is nagkaroon ng success sa magulang, yung sa love nila ng sa mag-asawa, nakagraduate na, pag yung anak is na failure, yung sa biological time clock na is nagkaroon ng failure, magkakaroon ng utang yung magulang. So, pagka nagkaroon na ng ganon, importante pa din yung hindi mawawala din yung submission. So, magsasubmit ka pa rin sa pinaka-mature. Eh, yung utang na yun. So, kaya nga yung sinabi na Bible verse kanina na Proverbs 22:6, yun yung guidance. So, kapag nagkaroon ng guidance, kaya nang, kasi papunta siya sa biological time clock. So, dahil papunta doon, pwede mapunta yun sa failure and sa tukso. Kaya nagkaroon ng related yung non-courtship and marriage, yung divorce, family, at saka yung adoptionism. So, yun lang po.